Okay, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Lord God, salamat po sa panibagong araw. Sana po ay ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at sana po ay bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman sa aming pang-araw-araw na pag-aaral. Kayo na po ang bahala sa amin, iaalay po namin ang lahat sa inyo. Amen. Holy Trinity in one God, have mercy on us. So, magandang araw sa lahat. Kumusta ba ang lahat? Okay, very good. Mabuti naman kung ganun. So, itataas lamang ang kanang kamay para sa ating attendance for today. So, Dave, Dayan, Marie, Ruby, Mark, Jane, Angelo, and Anthony. Okay, very good class. Wala pong lumiban sa ating klase ngayon. Perfect attendance po tayo. Bago tayo magsimula, pulutin muna ang mga nakakalat na papel sa paligid. So, ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng aktibidad. Kaya dapat huwag parating lumiban sa klase at pumasok ng maaga. So, bago tayo magsimula sa ating klase sa ngayon, magkakaroon muna tayo ng short review patungkol sa ating pinag-aralan kahapon. So, sino ba ang makakapagbalik-aral patungkol sa ating pinag-aralan kahapon? Marie? Okay, very good. Ang pinag-aralan natin kahapon ay patungkol sa pagkamamamayan. So, sino ba ang makapagbibigay halimbawa dito? Dayan? Okay, very good. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig patungkol sa ating pinag-aralan kahapon. Ngayon, may ipapakita akong mga larawan sa inyo. So, sa unang larawan natin, Dayan, ano nga ba ang iyong masasabi? Okay, magaling, Dayan. So, sa ating ikalawang larawan, ano ang iyong masasabi, Mark? Okay, magaling, Mark. Salamat. So, ngayon, sa ating ikatlong larawan, ano ang iyong masasabi, Jane? Okay, magaling. So, ngayon sa ating panghuling larawan, ano ang iyong masasabi, Dave? Okay, magaling kayong lahat. So, maraming salamat sa inyong mga sagot. Magaling ang inyong ipinakita. So, salamat sa mga diretsahan ninyong mga sagot. So, handa na ba ang lahat para magpatuloy? Okay, very good. So, ngayon, ano ba ang inyong natutunan sa mga litratong aking ipinakita sa inyo? Ruby? Okay, magaling, Ruby. So, sa inyong palagay, tungkol saan ba ang aktibidad natin ngayon? Angelo? Okay, very good, Angelo. Magaling. So, bilang isang kabataan, gaano ba kahalaga para sa inyo ang lahat ng mga litratong aking ipinakita sa inyo? Dayan? Okay, very good. So, palakpakan natin ating mga sarili para sa mga magagaling na mga sagot. So, maraming salamat sa inyong partisipasyon. So, handa na ba ang lahat? Okay, very good. So, sa ating pagpapatuloy, ating tatalakayin ang karapatan ng mamamayang Pilipino. So, mga karapatan ng mamamayang Pilipino ayon sa ating saligang batas. Number 1, karapatan at pangangalaga sa buhay. So, kilala ang saligang batas na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay. So, number 2, karapatan sa kalayaan. So, bawat mamamayan ay may karapatang mapaunlad ang sarili, makapagpahayag at makamit ang ninanais sa buhay. So, number 3, kalayaan sa pagmamay-ari. So, malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na ang bawat mamamayan ay may karapatang magmamay-ari ng lupa, bahay, sasakyan, kasangkapan, at iba pang naayon sa batas. So, number 4, karapatan sa edukasyon. Nakasaad sa Artikulo 14 sa saligang batas ng Estado ay dapat magtayo at mapanatili ng isang sistema para sa libreng pampublikong edukasyon sa elementarya at high school. Number 5, kalayaan sa pananampalataya. Ito ay tumutukoy sa karapatan ng mga mamamayan
na sumamba sa Diyos at tumanggap ng mga paniniwalang relihiyon. So, number 6, kalayaan sa pamamahayag. Nakasaad sa saligang batas na ang mamamayan ay may karapatang maipahayag ang kanilang saloobin. Number 7, karapatan sa malayang pagdulog sa hukuman. So, ang lahat ng tao ay may karapatang dumulog sa hukuman, maging siya man ay nasa sakdal o hindi. Maging ano pa man ang kanyang kalagayan sa lipunan. So, naiintindihan ba ang karapatan ng mamamayang Pilipino ayon sa ating saligang batas? Okay, magaling. So, maraming salamat. So, ngayon tayo ay magpatuloy sa ating talakayan. Oops, meron pa pala. So, kung naiintindihan nga ng lahat yung mga karapatan ayon sa ating saligang batas, sige nga, ano yung unang karapatan na aking nabanggit? Mark? Okay, very good. Karapatan at pangangalaga sa buhay. Yung ikalawang karapatan, Dave. Ano yun? Okay, very good, Dave. Karapatan sa pagmamay-ari. Panghuling karapatan natin. Ano nga yun, Ruby? Okay, very good. So, ang panghuling karapatan natin ay tumutukoy sa karapatan sa malayang pagdulog sa hukuman. So, yung ikalawang karapatan naman natin, ano nga yung nabanggit ko, Angelo? Okay, very good. So, ang ikalawang karapatan na aking nabanggit, ayon sa ating saligang batas, ay tumutukoy sa karapatan sa kalayaan. Eto, ano yung pang-anim na karapatan na aking nabanggit? Anthony? Okay, very good, Anthony. So, ang pang-anim na karapatan na aking nabanggit ay tumutukoy sa karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag. Panghuli. Ano yung pang-apat na karapatan na aking nabanggit ayon sa ating saligang batas? Dayan? Okay, very good, Dayan. So, ang pang-apat na karapatan na aking nabanggit ayon sa ating saligang batas ay tumutukoy sa karapatan sa edukasyon. Okay, maraming salamat sa lahat sa inyong pakikinig. So, ngayon, pwede na nga tayong magpatuloy dahil talaga ngang nakinig at naintindihan ng lahat ang mga iba't ibang karapatan ayon sa ating saligang batas. Ang bawat mamamayan ay may responsibilidad o tungkulin pa ring dapat gampanan sa kanyang sarili at sa kapwa. So, may kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan. Halimbawa, karapatang mabuhay at maging malaya. Tungkulin mong magtrabaho para sa iyong sarili at sa iyong pamilya para hindi umasa sa ibang tao at sa pamahalaan. Inaasahang lahat ay may paroroonan kung ikaw ay magsikap at magtsatsaga sa buhay upang mabuhay at maging malaya. Lahat ay nagkakaroon ng trabaho upang maiahon ang sarili at pamilya na hindi lang umaasa sa ibang tao at sa pamahalaan hanggat manatiling may kakayahan upang mabuhay. Okay, naiintindihan ba ng lahat? Okay, kung naiintindihan nga ng lahat, so bilang isang kabataan, ano ang iyong karapatan ngayon at ano ang dapat mong tungkulin na dapat mong gawin? Mark? Okay, very good. So, gaano nga ba kahalaga ang bawat karapatan sa atin o sa lahat ng mga mamamayan? Una, ito ay nagsisilbing gabay natin para sa ating buhay. So, ikalawa, nabigyan tayo ng pagkakataon para kumilos ayon sa ating kagustuhan.
Pangatlo, nagsisilbing paalala sa atin sa mga gabay na mayroon tayong responsibilidad na dapat nating gampanan sa tuwina. Okay, naintindihan ba ng lahat ang ating tinalakay? Okay, magaling. So, wala na bang mga tanong? Kung wala nang mga tanong, si teacher naman ngayon ang magtatanong sa inyo. Okay, sino ang makapagsasabi sa unang kahalagahan ng karapatan na aking nabanggit? Mark? Okay? Okay, very good, Mark. Magaling. So, sa ikalawang kahalagahan ng karapatan na aking nabanggit, ano nga yun, Dayan? Okay? Okay, magaling, Dayan. So, ngayon, sa panghuli, sa pangatlong kahalagahan ng karapatan na aking nabanggit, ano nga yun, Anthony? Okay, Anthony. Okay, very good. Magaling. Talaga ngang nakinig ang lahat. Sa araw na ito, ating tinalakay ang iba't ibang karapatan ng mamamayang Pilipino ayon sa ating saligang batas. Una, karapatan at pangangalaga sa buhay. Pangalawa, karapatan sa kalayaan. Pangatlo, karapatan sa pagmamay-ari. Pang-apat, karapatan sa edukasyon. Panglima, kalayaan sa pananampalataya. Pang-anim, kalayaan sa pamamahayag. At ang panghuli, ang pangpito, ay ang karapatan sa malayang pagdulog sa hukuman. At ang pangalawang tinalakay natin sa araw na ito ay ang mga karapatang may kaakibat na tungkulin, na ang bawat tao ay may responsibilidad na dapat gawin. At ang panghuling tinalakay natin sa araw na ito ay ang kahalagahan ng bawat karapatang ng mamamayang Pilipino. Una, ito ay nagsisilbing gabay natin sa ating buhay. Pangalawa, nagbibigyan tayo ng pagkakataon kumilos ayon sa ating kagustuhan. At ang panghuling kahalagahan ng karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ay nagsisilbing paalala sa atin sa mga bagay na mayroon tayong responsibilidad na dapat gampanan sa tuwina. Naintindihan ba ng lahat? Okay, very good. So, kung naintindihan na ng lahat, wala na bang mga tanong? Ngayon, kung wala ng katanungan, titingnan ko kung may naiintindihan ba ang lahat. So, kayo ay mahahati sa 3 grupo upang sagutan ang mga tanong. So, magbilang lamang tayo ng hanggang 3. So, tapos na ba ang lahat? Okay. Kung tapos na, maaari nang pumunta sa kagrupo. So, handa na ba ang lahat? Okay, very good. So, kung handa na ang lahat, ngayon, kung sino ang mauunang matapos sumagot ng mga katanungan ay siyang mabibigyan ng karagdagang punto. So, naiintindihan ba ng lahat? Okay, very good. So, pwede na po tayong magsimula. Tapos na ba? Okay. Kung sino na yung tapos, ipasa lamang ang mga papel sa akin. Ngayon, bago tayo magpatuloy, magkakaroon muna tayo ng short recap. So, tungkol saan ba ang pinag-aralan natin? Ano ba ang karapatan ng mamamayang Pilipino ayon sa ating saligang batas? Ano ba ang tungkuling kaakibat nito? At gaano ba kahalaga ang karapatan sa bawat mamamayang Pilipino? Anthony? Okay, mahusay, Anthony. So, palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil talaga ngang nakinig ang lahat. Ngayon, kayo ay kumuha ng isang buong papel upang sagutin ang ating pagsusulit sa ngayon. Okay, isulat lamang ang letrang T kung ito ay tama, M naman kung ito ay mali. Naintindihan ba ng lahat? Okay, very good. So, pwede na kayong magsimula. Tapos na ba? Okay, kung sino na yung tapos, ipasa lamang sa harapan ang inyong papel.
Okay, bago natin tatapusin ang ating klase ngayon, kayo ay magkakaroon ng takdang aralin para ipasa bukas. So, magsaliksik ng karapatang pangbata at isulat ito sa isang buong papel. So, kailan ito ipasa? Okay, very good, bukas. So, saan nga ito isulat? Okay, sa isang buong papel. So, tumayo ang lahat para sa ating panalangin. So, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagbigay mo po sa amin ng sapat na kaalaman. Sana po ay gabayan mo ang bawat isa sa amin sa pag-uwi namin sa aming pamamahay. Maraming salamat po. Amen. Holy Trinity in one God, have mercy on us. So, goodbye class. Salamat sa inyong partisipasyon at mag-iingat sa pag-uwi.